Marami na yung nangyari sa mga alaga namin dito simula nung gumawa ko nung Alaga Part 1. Kaya ngayon, napagdesisyonan ko na gawin yun ng Part 2. At para sa mga hindi pa nakakapanood ng Part 1, huwag kayong mag-alala kasi hindi nyo kailangan panoorin yun para makasunod sa kwento na to. 'Di ba? Para sa mga bago pa lang dito sa channel, meron kaming dalawang alaga dito sa bahay. Yun yung aso namin na si Shashi at yung pusa naman namin na tinatawag ng magulang ko na Kulit. Pero ako hanggang ngayon, Cat pa rin yung tawag ko sa kanya eh. Hey Cat. Pero sadly, last year lang ng March 19, pumanaw na yung aso namin. Matanda na rin kasi siya, saka nangihina na, kaya kami dito sa bahay, nagsuspetsya na baka malapit na talagang mawala yung aso namin. Kaya isang umaga, pagising ko, nakita ko na lang na nakahiga na yung aso namin sa labas, wala nang malay. Sinubukan ko pa siya nung tawagan kasi in denial pa ako na wala na siya. Kaso, wala na talaga. Kaya binilitaan ko agad yung magulang ko nun. At syempre, nalungkot sila. Pati ako, nalungkot din. Kasi almost 10 years din namin yung nakasama eh. Pero syempre, kahit na ganon, kailangan natin mag-move on. Pero hindi ko pa rin maiwasang mamiss yung aso na yun pag nakita ko yung mga lumang pic niya. Kaya ngayon, i-appreciate muna natin tong lumang pic ng aso ko. O diba? Ang cute-cute niya. Pero syempre, hindi ko na ito papatagalin pa. Simulan na natin yung kwento. Alaga. Marami naman na siguro dito sa atin yung may mga alagang hayop, diba? O kaya naman yung mga nakaranas na magkaroon ng alagang hayop. Mapadaga, hamster, rabbit, aso, pusa, ahas, tigre, leon, mapa-dinosaur ba yan? Kaya alam ko na may mga makaka-relate dito sa kwento na to. Okay, ito yung pusa ko. Lalaki to at pure black yung kulay niya. Kaso hindi ko alam kung ano yung lahi niya kasi baby pa lang siya nung nakita siya ng pinsan ko. At nag-decide siya na iregalo yun sa akin kasi birthday ko rin. At simula noon, inalagaan ko na siya at madalas kami magkasama. Minsan, pati sa pagtulog, katabi ko yun. Ang hirap lang pag nasa kasarapan ako ng tulog, bigla na lang mangangagat yung pusa ko kasi nanghaharot. At nung nagtatrabaho pa ako dati, lagi lang siyang nakatambay sa gilid o kaya naman nasa hagdan, pinapanood lang ako. Hindi siya yung kagaya ng ibang pusa na pag may ginagawa ka, biglang hihiga sa kung ano yung ginagawa mo. At yung pusa pala namin dito, nilalagyan namin siya ng tali pag nilalagay namin siya sa labas. Kasi doon siya nadamit, saka nakikipaghalubilo sa mga iba pang pusa sa labas. Pero hindi naman as in mismo sa labas Kumbaga, paglabas kasi ng pinto natin, may likuran pa kami na kung saan doon nakalagay yung iba pa naming mga gamit. At doon ko nilalagay yung kama ng pusa ko kasi doon siya madalas natutulog paggabi. Kaya pagigising ako tuwing umaga, siya agad yung pinupuntahan ko tapos kahit siya excited ako makita. Kasi alam niyang pag andun na ako, papakainin ko na siya. Saka malalaman nyo talaga pag sabik sa inyo yung alaga nyo pag naguunat na sila pag nakita kanilang papalapit sa kanila At dahil nasa topic na tayo ng mga ugali ng alaga natin, may nalista ako dito ng mga ugali ng pusa ko na gusto ko lang i-share sa inyo. At ito yung mga yon. Tumambay sa hagdan. Nabanggit ko na to sa una kong video pero gusto ko lang ulit isama since hanggang ngayon ganun pa rin yung ugali ng pusa ko. Ngumatngat ng halaman. Ito yung isa sa mga pinakaayaw ng magulang ko na ginagawa ng pusa ko. Marami kasing halaman dito yung nanay ko at somehow itong pusa ko trip na trip ngat-ngatin yung halaman dito sa bahay. Di naman niya kinakain. Gusto niya lang talagang ngat-ngatin tapos suplado look. Alam kong common na ito pakinggan since dalawa lang naman talaga yung mukha ng pusa. Kung hindi maamo, suplado. O kaya, Wilfred. Yung pusa ko kasi, lagi lang yung nanonood sa kung ano yung ginagawa ko. At yung mukha niya, kala mo may ginawa akong mali sa kanya kung makatingin sa akin. Hindi namamansin. Alam naman na nating lahat na may mga pusa na pag tinawag mo, lalapit. Wait, total nandito naman na tayo. Paano kayo tumawag ng pusa? Mingming o yung... Gusto ko malaman. Mag-comment kayo dyan kung mingming ba o... Yung pusa ko kasi, kahit na maubos na yung laway mo na yan, hindi yun lalapit. Titignan ka lang nun tapos matutulog na ulit. Ay. Ano ba yan? At yung paraan lang para lumapit sa akin yun, pag alam niyang papakainin ko siya o kaya pag nakarinig ng tunog ng plastic. At yun yung ilan sa mga ugali ng pusa ko na gusto ko lang i-share sa inyo since gusto ko lang siyang mas ipakilala pa sa inyo. Mukha man yung suplado at saka hindi lagi namamansin pero love na love ko yung pusang yun. Pero syempre, minsan may mga pangyayari talaga na hindi natin gusto pero nangyayari sa atin. July 26, 2023.
Gabi na nun at nakain kami dito sa bahay. At pagkatapos ko kumain, lagi akong napunta dun sa pusa ko para bigyan siya ng pagkain niya. Tapos lalambing ko siya ng konti at aakyat na ako para mag-activate ulit. Kaso, nung gabi na yon, biglang nagtanong sa akin yung nanay ko. Andyan sa'yo yung pusa? Ano ma? Yung pusa kung nandyan ba sa'yo? Wala dito. Wala din dito. Nasaan na yon? Pinuntahan ko agad yung pwesto ng pusa ko at nakita ko na napigtas na pala yung dulo ng tali niya kaya nakawala siya. Pero di ako kinabahan nun kasi pag nakakawala yung pusa ko sa labas, madalas lagi lang siyang tumatambay sa may halaman dito sa amin. O kaya naman sa may labas ng pintuan. 'Di ba? Nung gabi na yon, hindi ko na siya makita. Yun yung problema kapag yung pusa mo na kulay itim nakawala ng gabi tapos hindi pa marunong lumapit kapag tinatawag mo. Kaya lumabas ako nun para hanapin yung pusa ko at habang hinahanap ko siya, saan na kaya yun? Inabot na ako na ng alas 12 kakahanap sa pusa ko kaso hindi ko talaga siya makita. Buti na lang may Facebook group dito sa lugar namin kaya nagpost ako agad doon kung nakita nila yung pusa naming nakawala. May nag-comment naman agad, sabi nila na may nakita daw silang pusa na parehas sa description na nilagay ko dun sa post ko. Kaya nung pinuntahan ko agad yun para tignan, pinagdudahan ko talaga bigla yung pusang nahuli nila nung nakita ko. Kasi oo, miss ko na yung pusa ko at gustong gusto ko mang maniwala na sa amin yun kaso kilala ko yung pusa ko. Lalong-lalo na yung boses nun. O diba, alam ko na kahit hindi nyo nakita yung alaga nyo, basta narinig nyo lang yung boses nila, alam nyo sa inyo yun. Kaya mag-comment kayo dyan kung ganun din ba kayo sa mga alaga nyo. Kaya para makasigurado, dinala ko muna yung pusang yun dito sa bahay para maipakita rin sa magulang ko. Okay, para pala hindi magkalito-lito, tatawagan muna natin tong pusa na to na Impostor Cat. O, tama. Impostor Cat. Oy, pangalan lang yun. Kaya pagdating sa bahay, na-realize din agad ng magulang ko na hindi nga talaga sa amin yung pusang yon. Ito pala yung itsura niya, o diba? Kaya sa unang tingin, nakakalain mo talaga na ito yung pusa namin. Saka gumawa rin pala ako ng table kung saan nilista ko yung pinagkaiba ng pusa ko sa kanong imposter cat na nakita namin. O diba? Tignan niyo yan. Nagawa pang tumae dun sa carpet namin. Galing-galing talaga yun, no? Kaya bago pa matapos yung araw na yon, ibinalik ko na lang agad sa nakita si imposter cat since madalas din daw sila nag-a-adapt ng pusa. Lumipas na yung 3 linggo pero hindi pa rin namin nakikita yung pusa namin. Kaya hinihiling ko na lang talaga sana safe siya kung nasan man siya ngayon. Hays, nasan na kaya yung pusa ko? Uy, gising na! Umuwi na yung pusa! Huh? At ayun, bigla na lang umuwi yung pusa namin dito sa bahay namin. At grabe, sobrang payat niya tapos napilay pa yung isang paa niya, hindi namin alam kung bakit. Kwento ni mama na andun daw yung pusa namin nag-aabang sa labas ng pinto. Kaya pagbukas niya, pumasok na lang daw dito bigla sa loob yung pusa namin. At yun pala yung isa sa mga ugali ng pusa ko na gustong gusto niya laging pumasok dito sa loob ng bahay kaysa sa labas. Kaya nung nakauwi na siya, grabe talaga yung tuwa namin dito sa bahay. At syempre, nung panahon na yon, alam na namin na sa amin talaga yung pusa na yon. Saka wag kayong mag-alala kasi pagkalipas lang ng ilang linggo, naka-recover na ulit yung pusa ko. Malusog na ulit siya at nakakalakad na siya ng maayos. Ngayon nga parang tumataba na siya lalo Saka totoo din talaga yung sinabi sa akin ng jowa ko na may mga pusa daw talaga na pag nakakawala, minsan paglipas ng ilang araw o ilang linggo nauwi din. Kaya ayun, kung may experience din kayo na gaya sa akin o malapit sa kwento ko, comment yan dyan para mabasa ko kasi na-curious ako kung ano yung mga story nyo. Kaya ayun, hanggang dito na lang uli. Lagi nyong bantayan yung mga alaga nyo at huwag nyong kalimutang mag-like, comment, and subscribe. Kaya see you sa mga susunod pang videos. Bye! Ado, AA. Ayun, salamat sa panonood. Gusto ko lang pala i-remind sa inyo na yung mga link ng social media ko nandyan sa baba para hindi kayo malito. Kasi may mga nakita ako na nagpo-post o kaya nagre-repost ng mga content ko sa ibang platform. Kaya ayun, maraming salamat ulit sa panonood at huwag niyong kalimutan na love your pets. Kahit na minsan, suplado yung mga yan. Kaya ayun lang. Bye! Mag-subscribe pala kayo Ayun lang. Okay na, bye-bye na.